Hello, hello, hello. Good morning, good afternoon, and good evening. Welcome sa ating channel. At bago tayo magpatuloy, pakihingi ng isang like and subscribe. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. Okay, so our topic is about union and intersection of sets. Okay, so union of sets. The union of sets A and B denoted by A UB or A union of B or set A union of set B is the set containing all elements that are in A or in B, or in other words, in both A and B, or in both set A and set B. Example, set A, so that is equal to 2, 3, 4, and 5. Yun ang elements niya. Ang set B, 3, 5, 6. So, kunin natin yung A union of B. So, ang union of B, union of A and set B ay 2, 3, 4, 5, 6. So, ano yung elements ng both A and B? So, wag lang natin isulat ng pabalik-balik. Okay? So, kagaya ng 3. So, di ba, may sa set A, merong 3, set B, merong 3. So, dapat isa lang yung isulat sa kanila. Okay, so sa Venn diagram, yung A union of B, so ayan, yung set A at saka set B. Sa A is 2, 3, 4, 5. Sa B is 3, 5, 6. Pero meron silang common or intersection. Yung common nila ay 3 at saka 5. Okay? Check ko lang ayusin ko lang. Ito si 3 at saka 5. 5 sa A, 5 sa B. Ayan. Then, ang nasa A, set A ay 2, 3, 5. So, 2, 3, 4, and 5. So, meron na tayong 3 and 5 dyan. So, dagdag na lang tayo ng 2 at saka 4. Yan. Sa B naman, meron na siyang 3 at saka 5. So, dagdag na lang tayo ng 6. Okay. Next. The intersection of sets A and set B denoted by A intersect B, or the intersection of set A and set B. Yun ang symbol ng intersection, yung pabaliktad na U. So it's the set containing all elements that are in both A and B. Okay, example. Set A, yung elements niya ay 1, 3, 4, 6, 8. Set B, 2, 3, 4, 6, and 10. Okay, so ang intersection, that is 3, 4, 6. Why? Kasi nga, sa set A, merong 3. Sa set B, meron ding 3. Sa set A, merong 4. Set B, meron ding 4. Set A, merong 6. Set B, merong 6. So, yun ang kanilang intersection. 3, 4, and 6. Sa Venn diagram, so of course, yung intersection natin, yung intersection nila ay 3, 4, 6. Ilagay natin yan sa may shaded region. Yung set A at set B, so shaded region, 3, 4, and 6. So sa set A, meron na tayong 3, 4, and 6. So idagdag na lang natin yung 1 and 8. Okay, sa inside the circle, but not in the shaded region. Okay, yan. Yun ang set A. Set B, meron na tayong 3, 4, and 6. So, idagdag na lang natin yung 2 at saka 10. Okay? Next, union and intersection of sets. So, yung U, yun ang ibig sabihin yan, union. Tapos, yung pabaliktad na U, yun ang ibig sabihin ay intersection. So, yung union, or the word or, tapos intersection, and. The word or suggests union, while the word and means intersection. Okay, union and intersection of sets. Example, let M. Okay, yung elements niya, the word beauty. And
set N, yung elements niya ay word na brain. So what is M union of N? Or what is the union of set M and set N? Another question, what is the intersection of set M and set N? So you have to illustrate this one using a Venn diagram. First, kunin natin yung elements ng set M, word beauty. Then elements ng N, the word brain. So first question, what is the union of set M and set N? So yun ang union nila, di ba? The word beauty, tapos yung sa N naman, set N naman, brain. So wag na natin isulat yung B. Kasi yung B, andito na sa word beauty. Okay? At saka yung A. Okay? Yung A, kasi andyan na rin sa word na beauty. So, idagdag na lang natin yung R-I-N. Okay? So, yun ang union sa Venn diagram. Of course, yung kunin natin yung intersection, saan sila nag-intersect? B, merong B, meron ding B sa M. Ano pa? Merong A, meron ding A sa M. Okay, wala na. So, yan ang intersection. So, kunin natin yung elements ng set M. So, meron ng B at saka A. So, dagdag natin yung E, U, T, Y. Okay? Sa set N, meron na tayong B at saka A. So, idagdag na lang natin yung R at R-I-N. Okay. Next, what is the intersection of set M and set N? So, yung intersection nila, nakuha na natin kanina yung B at saka A. So, ito yung shaded region. Ibig sabihin yan, intersection. Dito sa, balikan natin dito, yung shaded region dito, di ba, yung set M at saka set N. Kasi nga, union. Okay, dito naman sa intersection, ang i-shade natin dito, yun lang, kanilang intersection ng mismo. Yung B at saka A. Tapos, kunin natin yung elements ng M, kagaya kanina. Yan. Para magiging beauty. Diba? The word beauty. Sa N naman, dagdag natin yung R-I-N. Okay. Next, number 2. Number 2 example. Let set O equals positive odd numbers. Tapos yung set A naman as set E. So, ang elements niya ay mga positive even numbers. So, what is the union of set O and set E? And what is the intersection of set O and set E? So, sulat muna natin yung elements ng set O. Lahat daw ay positive odd numbers. Okay, so positive odd numbers yan, 1, 3, 5, 7. Merong dot, di ba? Ibig sabihin yan, to be continued, ellipsis. So, meron pa siyang kasunod na 9, 11, 13, 15, so on and so forth. Sa set E naman, lahat ay positive even numbers. Okay, 2, 4, 6, 8, dot. Ibig sabihin, to be continued, meron pang 10, 12, 14, 16, 18, 20, so on and so forth. Question number 1. What is the union of set O and set E? So, ang union ng dalawang set ay 1, 2, 3, 4, 5, dot. Okay, nag-combine naman sila. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, di ba? So, kahit hindi natin sulat yung 6, 7, 8 dyan, it is understood because of ellipsis, yung tatlong dot dyan. So, kahit 1, 2, 3, 4, 5 lang isulat natin, ibig sabihin ng dot, meron yang 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, so on and so forth. Okay? Next question, what is the intersection of O or set O and set E? So, yung intersection ng dalawa, wala. Di ba? Wala silang intersection. Therefore, this is empty or null set.
wala man sila ng intersect. So, sa set O, wala 1. Anay 1, pero sa set E, wala. Set O, may 3, pero sa set E, wala. Kasi nga, odd and even ito eh. So, wala silang intersection. Next. Okay, dito tayo sa last example. If R or set R ay positive even numbers less than 24 and set S lahat ng mga factors of 24, then what is the intersection of R and S, or set R and set S? Then what is the cardinality of set R and set what is the cardinality of the intersection? Meron palang intersection ito of set R and set S. Okay, so isulat muna natin yung set R na lahat ay positive even numbers less than 24. So, ibig sabihin, mga positive even number na dili po siya kaabot ng 24. Less than 24 man. Meaning, so ang mga even numbers like 2, 4, 6, 8, 10 hanggang 22. Hindi siya pwedeng umabot ng 24 kasi less than 24. Yung set S naman, so lahat ng mga factors of 24. So ano yung mga factors of 24? Example, 1 times 24 equals 24. Diba? 2 times 12, that is 24. 3 times 8, that is also 24. 4 times 6, that is also 24. So therefore, yung mga factors, meron na ba? Meron pa ba? Wala na. So kung wala na, yan ang mga factors of 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24. Okay, yun ang set S. So ngayon, kunin natin yung intersection ng set R at saka set S. So ang intersection ng dalawa, okay, merong 2, ayan, merong 4, merong 6, merong 8, merong 12, merong, walang 14, sorry, X na. Okay, yan. 2, 4, 6, 8, 12. So, yun ang intersection. Okay? Then, ano pa? Anong question? So, ang intersection, tapos na. Tapos, ang next question is, what is the cardinality of the intersection of R and S? So, ang cardinality dito, bilangin na lang natin yan. 1, 2, 3, 4, 5. So, yun ang cardinality of the intersection of set R and set S. 5. Okay, so exercise na tayo, then activity na lang natin ito. At hanggang dito na lang yung topic natin, at maraming salamat sa panonood at pakikinig. At again, sa hindi pa nakasubscribe, paki-subscribe na lang at huwag kalimutang pindutin ang notification bell para lagi tayong updated sa mga bagong upload natin. At paki-follow na rin sa ating Facebook page, Sir Ariel Math Review. Maraming salamat and God bless.